At this point, let's see how the COMELEC is holding up on this very busy day, the first day for them. And we have COMELEC spokesperson, Attorney Rex Lodianco. Attorney, magandang hapon ulit, sir. Lord po and Denise again. Magandang hapon po, Sir Yurt, Ma'am Denise, at sa lahat ng taga-subaybay ng Afternoon Delight. Good afternoon. Opo. So far, lagpas kalahati na po ng araw, ilang minutes to go before closing. Ano po ang assessment natin? Balita natin, medyo matumal-tumal daw ng konti ang first day. Tama po, hindi po ganun karami ang nag-file, and as of the moment po, yung 5 aspirants for now, for senator, at meron pong 10 party list groups na nagsumite ng kanilang contract. Siguro po isang factor ay iniisip ng mga kababayan po natin na may balak maging kandidato, mahaba pa naman, mayroon pang ilang araw. Yung iba naman po ang dinahilan dahil sa lakas daw po ng ulan kaninang umaga, nagdalawang isip na tumuli ngayon at bukas na lang. Pero at any rate po, paano man po yan, kami po ay bukas hanggang alas 5 ng hapon. Ito po ay tuloy-tuloy sa pagsisim hanggang sa October 8. Opo. Okay, meron dalawang interesante at yung isa mukhang veterano na ito ng filing ng COCs. Itong ang nag-file ng kandidato sa pagkasenador, si Daniel Magtira, ang ex-boyfriend daw ni Chris Aquino. Na ngayon ay fiancé na ni Amy Marcos. So nag-dedicate pa rin ng kanta. At yung isa naman, karpentero at electrician. No? At sabi niya, kailangan daw ng bayan na ito ng mga ganun. Okay, sila ay tinatanggap pa rin ng COMELEC at kailan ho ba ang hatol kung sila ay papayagan na makasali at o masasama sa pagbilang po eventually, sir? Opo, bilang pagsunod po ng COMELEC sa Section 76 ng Omnibus Election Code, talagang ministerial po ang duty ng pagtanggap namin ng COC. Bawal po kami mag-evaluate, bawal po kami mag-reject. At sa lahat po ng COC na tinanggap namin, matatanggal lamang po sila o hindi magbibigyan po ng visa ang kanilang COC kung sakaling po may magpapail sa kanila ng alinmang kaso. Una, yung petition or denied due course sa COC kung may question sa kanilang qualification, citizenship, yung age, yung residence, yung kanilang magiging record voter, at yung pong tinatawag natin na literacy requirement, able to read and write. Sakali lang kayo magpapail ng isang pang klase ng kaso, yung petition for disqualification, ang ibig sabihin po nito, ito pa lang dyan sa kanila na nag-disqualification, court or tribunal. Sa isang banda naman po, yung napapansin natin na mukha pong hindi totoo, hindi bona fide yung kanyang intensyon tumakbo, o kaya po naghain lamang ng COC para po manggulo o lituhin yung ating mga kababayan, ang tawag naman po dyan ay petition to declare as innocent candidate. Sa tatlong pagkakataon po na yan, dyan lamang po kung may desisyon na matatanggal ang isang aspirante sa listahan ng mga kandidato. Opo. Okay. Compared to other COC filings in the past, Sir Attorney Rex, paano nyo ho ba madidescribe itong, at least yung first day ngayon, dito sa bagong venue, compared doon sa mga nakaraan po, maliban po sa espasyo? Hindi nyo ho ba namimiss yung pagkakulay at yung ingay at yung pesta atmosphere ng mga nakaraan? Ako, hindi naman po kasi mas gusto po namin yung ganito na medyo maayos po, maganda ang decorum po ng pagpapile ng COC. Salamat din po sa mga naunang nag-file dahil nakasama po sila, hindi po nagpugilit na magsama ng maraming tao dahil hanggang 5 lang po talaga kasama na yung kakandidato yung pinapapasok namin dito. Kanina po may nagtipon-tipon din sa harap, ngunit ang intensyon naman ay ihatid sila. Pagkahatid naman po sa kanila ay nag-disperse sila. At anyway, nakasarado po ang Katigbak Parkway at talaga pong hindi na kami magpapapasok na ganun karaming tao. Hindi naman po namin nabimiss, but ang importante po sa amin, nagagawa namin ang aming tungkulin. Meron man pong fanfare or wala, tuloy po ang pag-receive na COC. Attorney, tanong ko lang ulit, because today is the start of the filing, pag nag-withdraw, wala pong problema, at any point. Okay lang po yun pag nag-decide ng hindi tumakbo. Pero what will happen and what is the process po if there would be a change, let's say, in candidacy? Attorney? Attorney? Hello po, makisuyo po ulit ng tanong. Nawala po, pasensya na po. Ay, okay lang po. Attorney, yung tanong ko lang po, kapag nakapag-file na po ng COC, pag nag-withdraw,
eh wala naman pong kaso, no? Pwede naman pong gawin yan. Pero paano po yung proseso if there would be a change in the candidate po? And ano po yung time frame nun? Opo. Una po sa lahat, yung pong pag-withdraw ay karapatan nila. Pero merong regulation po. Yung pagpapile po kasi ng COC, pwedeng by duly authorized representative. Pero kapag ka-withdrawal, mahigpit po ang COMELEC, kailangan personal po ang pag-withdraw. At kung i-withdraw po ang COC sa pagitan ng October 1 to 8, yung may mga political parties, pwede pa po silang magkaroon ng substitute. Basta sa pagitan po ng October 1 to 8, pati na rin yung pagpapile ng substitute COC ay gagawin din sa pagitan ng October 1 to 8. Pero pagka lumampas na po ng October 8, October 9 onwards, pag nag-withdraw ang isang kandidato may political party, papayagan namin, mag-withdraw pa. Pero hindi na po papahintulutan magkaroon ng substitute. Sa pamamagitan po nito, ma-eliminate natin yung nakagawang practice na merong placeholder. Iba yung nagpapile and then hihintayin yung last day ng substitution saka papasok yung totoong kandidato. Wala na po yan ngayon. Ganun na rin po ang patakaran namin, Sir Lord, at Ma'am Denise, patungkol sa party list. Dati po, ang nire-require namin ay minimum of 5 nominees. Ngayon po, minimum of 10 nominees ang isusumiti nila. At magsusumiti pa sila ng affidavit o certification of qualified lahat at willing tumakbo. Sa ganun po, between October 1 to 8, gusto mag-withdraw, pwedeng magpalitan, pwedeng palitan yung list, okay lang po yan. Pero pagtungtong ng October 9, kung ano man po ang listahan na nasa amin October 8, final po yan. Kung may mag-withdraw, kung may aalis at may ayaw, papayagan yan. Pero hindi na po papahinsulutang magkaroon ng substitute. Ito po yung panlaban naman ng COMELEC sa pang-aabuso na dating ginagawa. Iba yung magpapile ng kandidatura ng mga nominee. Iba po yung haharap sa dapat mga ngampanya. Iba yung mapupuntuhan din pagdating po ng nanalo na mag-withdraw bigla yung lima at merong papalit sa ibang set ng nominee na hindi naman po nakilala ng ating mga kababayan. So ito po ang mga bagong patakaran ng COMELEC. Okay, Attorney Rex, I hope you don't mind. Kunin, hiram ko may ilang oras, ilang minuto po ninyo. Okay lang mo ba pag-usapan natin yung na-delist sa 42 na mga party list groups? Okay, Attorney, aside from hindi nila na-meet yung certain requirements, let's say yung hindi sila nakapag-participate failed to obtain, hindi sila nakakuha po ng seats in the second round ng last two elections at hindi po nakakuha ng 2%. Ano pa, may ibang dahilan pa ho ba kung bakit sila na-delist, Attorney? So po, kung ang pinag-uusapan po natin yung kalalabas lamang po na listahan ng COMELEC, talaga po ang dahilan po dyan ay either hindi natalo sa dalawang magkasunod na halalan o hindi nag-participate. Malinaw po kasi yan sa Republic Act 7941 o yung party list act natin na kapag ka talagang isang party list group na nakapag-register, nangyari yung dalawang sitwasyon na pag-usapan natin, obligado po ang COMELEC na i-delete po sila. Ibang usapan naman po yung katulad sa isang party list group na meron pong seat na sila, actually, nakaupo po sila dito sa ating 19th Congress. Nagkataon pong napatunayan ng COMELEC na nilabag nila ang mga batas at regulasyon panghalalan. So ang pataw po na parusa doon ay pagkakatanggal ng kanilang registration at dahil doon po tinanggal sila na wala po ang kanilang upuan doon sa 19th Congress. At kung makailan nga po, napanadilig po ninyo na kami nagproklama ng bagong party list na kakalili sa kanila yung kasunod. So ito po ang mga kailangang i-comply ng ating party list. Aside from the batas ay yung pagsunod sa mga regulasyon panghalalan. Oo. Medyo ang lupit lang po, kasi may iba po na nasama doon sa listahan na sinasabi nila ay totoo mga party list groups talaga na nagtatrabaho talaga para doon sa kanilang mga constituents. Pero the law is the law at siguro po kung ito ba'y maaapila pa, Attorney Rex? Opo, pwede naman pong i-apila. Kaya lang po, malinaw naman din po na ang tingin ko ay magiging direksyon ng desisyon ng Commission and Bank kung i-apila pa rin nila ito dahil factual po ang pagkakatanggal nito. It's either hindi ka sumali ng dalawa o natalo ka ng dalawa. Ito po ay pamamaraan ng batas po kasi para masiguro. Yung bang nung nag-file ka po kasi meron ka pong claim na meron kang constituency. Kung ikaw ay national party list organization, at least kalahati ng region, sa bawat region meron kang kalahating probinsya na presence dyan at pagpapatunay na meron kang mga sumusuporta sa iyo. Ngunit nakita nga po natin na sa mga halalang hindi po sila nagwagi o hindi sila nakasali, hindi po napatunayan yung bagay na to kaya po natanggal ang kanilang registration. Okay. Balik tayo sa Attorney. By tradition ba, ang last day ng filing, ang pinaka, let's say, maligalig, pinakamarami, kasi maraming hahabol at yung iba ay naisang dramatic last day, last minute filing?
Sir Lord, mabilis, mukha pong nakagawian na talaga ng Pilipino yung last day. Katulad po kahapon, na last day ng ating voters registration, napakarami po talaga. At ang nakita pa po namin na maaaring dumagdag sa factor ng last day ay yung October 8 po ay 8. Pungsoy, marami pong naniniwala dito. Kaya po sabi namin, last day na, nagkataong 8 pa, baka po talagang bahain ng mga nag-a-aspire ang lahat ng opisina ng COMELEC. Alright. On that note, alam namin very busy kayo, Attorney Rexel Janco. Maraming salamat po sa oras, sir. Ingat po kayo, sir. Isang karangalan po, mabuhay po kayo.